gayak ang lahat ng tahanan, masdan nyo at nagpapaligsahan. May ilaw at parol bawat bintana, nasadyang may iba at ibang kulay. Ganda ang ayos ng simbahan, ang lahat ay inaanyayahan, nang dahil sa paggalang sa sanggol na siyang maghahari ng panghabang panahon. Ang Pasko'y araw ng bigayan, Ang lahat ay nagmamahalan, tuwing Pasko ay lagi ng ganyan. May sigla, may galak ang bayan. May gayak ang lahat ng tahanan, masdan nyo at nagpapaligsahan. May ilaw at parol bawat bintana, nasadyang may iba at ibang kulay. kay ganda ang ayos ng simbahan, ang lahat ay inaanyayahan. Nang dahil sa paggalang sa sanggol na siyang maghahari ng panghabang panahon. Isang magandang gabi sa ating Panginoon. Magandang gabi sa inyong lahat. Tayo po'y manalangin. Dear God, we thank you, Lord, for having you in our lives. Thank you for all the blessings you have given us. You anoint us to be a believer, to become one of your disciples. Having Holy Spirit in our hearts, we try to pattern our lives according to your will by becoming and behaving as a true Christian. We thank you, Lord, for all the anointing and the favor. We ask this in Jesus' name. Amen.
Magsitayo po tayong lahat at itaas po natin ang ating mga kanang kamay at sabay-sabay po nating sabihin ang salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Nagliligtas. Nagliligtas. Ang salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Nagpapagaling ng sakit at karamdaman. Mapapagaling ng sakit at karamdaman. Ang salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Nag-aayos ng buhay. Nag-aayos ng buhay. Ang salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Nagbibigay ng pag-asa. Nagbibigay ng pag-asa. At ang salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Nagpapala. Nagpapala. Sabay-sabay po natin sabihin, today, Today, I receive I receive the blessings in the Word. blessings in the Word. Ulitin po natin, today, Today, I receive I receive the blessings in the Word. blessings in the Word. In Jesus' name, In Jesus' name, Amen. 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 Magandang umaga sa lahat ng mga anak ng Diyos. Bago tayo magsimula, tayo muna ay manalangin. Panginoon, nagpapasalamat po kami sa anak mo ay pinadala dito sa mundo upang kami mahalin, bayaran ang aming kasalanan, lalo namin siyang aalalahanin ngayong Paskong ito, Panginoon. Lord, we pray that you will help us realize what you mean to us. And we pray, O Lord Jesus, that you will make our hearts ready to accept you and to believe in you and to follow you. In Jesus' name we pray. Amen. May isang pangyayari na nangyari doon sa aming school kung saan lumaban kami ng contest doon sa Baguio. We were in a national convention. Once a year we hold that with all the ACE schools of the Philippines. At ang contestant namin sa track and field ay napakahusay tumakbo. Ang pangalan niya ay si Ramil. Noong nagtatakbuhan na, kami ay sigawan ng sigawan, nagpapalakpakan kasi nauuna siya. So we were so happy he was about to enter the finish line. Nang bigla siyang lumingon, tiningnan niya kung maaabutan ba siya ng kasunod niya. And because of that, siya ay natumba. Lungkot na lungkot kami, iyak siya dahil sa pangyayaring iyon. Sometimes it reminds us minsan na tayo ay maraming takbuhin sa buhay. Sa totoo lang, bawat isa sa atin ay nagsisikap na tayo ay magtagumpay. Nagsisikap tayo magtrabaho para magkaroon tayo ng magandang buhay. Mga anak natin, pinag-aaral natin para sila ay magkaroon ng success in the future. Pero ang tanong ay ito, may pupuntahan ba ang lahat ng ginagawa natin? Masaya ba tayo sa ginagawa natin? And there are times that we are doing things na we're just doing it for the sake of doing it. Pero wala na yung joy, wala na yung saya dito sa ating puso. Is there a sense in what we are doing? Masaya ka ba? Meron ka bang hope na iniintay in the future? Now, pag-aralan natin ang mga tao na sa tingin natin ay dapat masaya na sila kasi mayaman sila, sikat sila. But they were not satisfied. They were longing for something more. At ito ay na-mention sa kapanganakan ni Jesus. Ang tawag dito ay ang mga magi or ang mga pantas. Basahin po natin ang Mateo chapter 2 verse 1 to 2 and 9 to 12. After Jesus was born in Bethlehem in Judah, during the time of King Herod, Magi from the east came to Jerusalem and asked, "Where is the one who has been born King of the Jews? We saw his star when it rose and have come to worship him." After they had heard the king, they went on their way, and the star they had seen when it rose went ahead of them until it stopped over the place where the child was. When they saw the star, they were overjoyed. On coming to the house, they saw the child with his mother, Mary, and they bowed down and worshipped him. Then they opened their treasures and presented him with gifts of gold, frankincense, and myrrh. And having been warned in a dream not to go back to Herod, they returned their country by another route. Yung mga verses na ito po ay nagsasabi na ito ay mga learned men o mga magi, and they are called the wise men. Hindi po sila tatlo. Wala pong sinabi ang Bible. Maaari pong marami sila.
but they have 3 gifts. Tingnan natin bakit sila tinawag na marunong o wise. Totoo lang po, iba po yung wise at iba yung intelligent. Ang intelligent sa utak po yon. Yung wise, meron po yung kasamang karunungan na matindi pa kaysa sa intelligence. So, unang-una, nakita ko habang pinag-aaralan ko to, kasi inisip ko ba't ba sila tinawag na wise? Unang-una nakita ko that they were seeking the true God. Alam niyo po, ang totoong karunungan ay ang paghahanap sa totoong Diyos. The wisdom comes from seeking God. And the true source of wisdom is God. Kasi po, ang wisdom ay hindi makikita sa mundong ito. Ito po ay galing sa Diyos. The Bible says in Proverbs chapter 9 verse 10, "The fear of the Lord is the beginning of wisdom." So, ano man ang success ng buhay ng tao sa mundo, kung wala siyang Panginoon, wala sa kanya ang true wisdom. Some people seek wealth, fame, glory, and in the process, they lose wisdom. No? Many money earned without wisdom is not wealth. Instead of becoming a blessing, it can become a curse. Ito ang nagpapalayo sa atin sa Diyos, lalong-lalo na kung ang focus natin sa pag-iisip natin na tayo magtatagumpay, tayo ay successful, pag marami tayong hinahawakang pera o ari-arian. Hindi po yon ang totoong wisdom. The Bible says, ang totoong wisdom, bahala na kahit ikaw ay mahirap, pero may Diyos ka sa puso mo. That the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Others celebrate Christmas with worldly ways. Sige, kanta rito, o sige, okay lang. Masaya naman, pag Pasko, kumakanta tayo, may mga gifts. Pero hindi po yun ang sentro. The center of Christmas is Jesus, the true wisdom. These men came from Babylon. At kung alam natin, ang Babylonia po, ang Diyos nila ay mga pagano. No? Pero, hindi sila basta-basta tao. They were researchers. They were probably learning about God. Sila ay galing sa isang malayong lugar na dapat hindi kilala ang Diyos. Pero bakit hinahanap nila ang Diyos? Way back, several 100 years ago, si Daniel at ang kanyang mga kaibigan ay nasa Babylonia. At doon, kitang-kita ang glory ng God nang si Daniel ay tulungan ng makapangyarihan ng Diyos sa mga milagro na ginawa ng Diyos sa kanila. But they were amazed. They were also amazed at siguro nagbasa sila ng mga libro, mga archives, and they also learned about the prophecy about the coming Messiah. And so, nang nakakita sila ng star, inisip nila, because they were astrologers, inisip nila na ito na yung way para makita namin yung God ni Daniel. Ang ganda ng testimony ni Daniel, ano po, na kahit na ilang daan taon pa ang nakaraan, andun pa rin ang kanyang testimony of the living God. And these wise men were seeking for the living God. Secondly, tinatawag silang wise because they acknowledge someone is higher than them. Sila ay mga Class A citizen. Po? Sila po ay normally were magicians. Others say they want higher magic. Kaya hinahanap nila si Jesus. If Jesus is powerful, then His power can be added to their magic. But of course, when we read the story, that's not their intention. Their intention was to worship the God of Daniel. But they can acknowledge only that there is power above them. Itong mga taong ito, hinahangaan ng tao, nilalapitan sila, kumikita sila ng malaki. Because they were also astrologers and they look at the stars and the moon and they read fortunes of people. So yung mga tao sometimes come to them with awe and reverence because nakakatakot, alam nila yung future ng tao. But these men were not satisfied. Oo, marami tayong alam, pero meron pang mas mataas pa kaysa sa atin. And maybe this God of Daniel is the one that we should seek. Thirdly, masasabi natin sila ay wise because they worship the child and not the mother. Nung pagdating nila doon sa bahay, kung saan nandoon si Jesus, alam nila kung sinong i-worship.
Bakit yung maliit na bata na yon ang naisip nilang i-worship? Because they have wisdom. Hindi nila winorship si Maria o si Jose, at hindi rin sila nang agaw ng worship. Hindi nila sinabing, oy, teka, ako muna. Kami muna ang worship nyo, bata lang yan eh. They know whom to worship. They have the right focus. They have faith in that little child. That little child is a savior. They have discernment. Alam niyo po yung taong may wisdom, hindi basta-basta naniniwala yan hanggang hindi nakikita. At mayroon silang right focus. And when they believe that this is the true one, wala nang makakapagpabago niyan. They came for the child and not for the mother or the father. They had discernment, alam nila agad-agad. On the other hand, yung kanyang mga magulang ay nag-approve na yun ang i-worship nila. Fourthly, they are wise because they have the right offering. Wala silang dalang diaper, hindi sila nagdala ng milk o ng laruan para sa bata. Their gifts signifies honor and worship. Ano po ito? Una, may dala silang gold. At alam nyo ba kung para saan ang gold? Ang gold ay para sa isang hari. So these wise men believe that that child is a king. Secondly, may dala, yung iba sa kanila ay may dalang frankincense. And what is a frankincense? Frankincense ay mga insenso na inaalay sa templo para sa Diyos. So they know that that little boy is God. They honor him as God, being represented by their gifts. Ikatatlo nilang gift ay ang myrrh. Ang myrrh po ay ginagamit to prepare a person sa burial niya. So, here, it signifies that one day, this child will grow up and he will redeem the world. Siya ang magbabayad ng kasalanan ng mundo, at pag siya dumating ang panahon na iyon, siya ay mamamatay at ibibigay ang kanyang buhay para sa mga taong minamahal niya at gusto niyang tubusin sa kasalanan. So it signifies that that boy is a savior. Man, savior. So they know, they have the right focus, and they have the right gift to honor God. Next, these people are wise because they are sensitive to God's leading. Alam niyo po, pag wise ka, hindi kung sino-sino ang pinakikinggan mo, hindi tao ang tinitingnan mo. Ang lagi mong tinitingnan, Lord, gusto ko ng leading mo. Itong mga taong ito, nang sabihan ng anghel, nang sabihan sila ng Diyos na wag na silang bumalik doon sa pinanggalingan nila, ay hindi na sila bumalik doon. They obeyed, no? They know that it's the voice of God. Alam niyo po, true wisdom knows kung kaninong boses ang pinapakinggan mo, kung sa Panginoon ba o sa kaaway. Next, they are called wise because they know that worship requires sacrifice. Hindi ka pwedeng mag-worship na walang sacrifice. You cannot worship God without giving. Giving your heart, giving your talent, giving your time, your effort to the Lord. This is what they did. Napakalayo po ng Babylon. At kung tutuusin, ilang buwan po sila bago makarating sa Bethlehem. In a very rigorous travel because that was winter. Kahit po camels ay mahihirapan po na mag-travel sa disyerto. And they had to have a lot of supplies with them and not discrediting na siguro sa paglalakbay nila may mga bandits din. So they have to be very careful. Siguro nung sa kalagitnaan ng paglalakbay nila, kung sila'y nahirapan, babalik na sila. Pero they were determined to sacrifice because they want to see that King, they want to see that God and that Savior. So they are wise, hindi po ba? Maganda po ang kanilang intention. Now, what does this mean to us? Ano ba ang kahulugan nito sa atin? Ano bang gusto mo? Ikaw ay wise o intelligent lang? Mas importante po ang wisdom kaysa po marami kang alam sa Diyos pero wala namang kahulugan ito sa buhay mo. Unang-una,
its implication, we need the true wisdom. We need to seek God. Alam ko, hirap tayo ngayon, nasa pandemic tayo, ang sunod-sunod ang mga masasabi nating mga hindi magandang pangyayari. But instead of being sad, we know na ang ating Diyos ay totoo. Ang true wisdom ay nagsasabi na kahit anong mangyari sa mundo, ang Diyos ko ay totoo. At siya ang pinaka-importanteng dapat nating hanapin. In fact, the best gift for Christmas is eternal life. Kaya kung meron kayong ibibigay sa kapwa nyo na gift, anong saysay kung bigyan mo sila ng pera o regalo pero hindi mo na ibigay si Jesus sa kanila? Ito lang ang makakapagbigay sa kanila ng totoong kaligayahan. Sabi ni Saint Augustine, minsan, sinabi niya, Lord, our soul is restless until we find our hearts in Thee. Even if you have everything, sige, ang yaman mo, lahat nasa iyo, but your heart will be vacuum if Jesus is not there. Alam niyo po yung puso natin. Maraming may papasok diyang kaligayahan, pero may natitirang space dyan na hindi magiging maligaya hanggang wala si Jesus doon. That will remain a vacuum. At ang buhay mo palang walang purpose, walang sense, you're just in this world, pero hindi mo alam saan ka pupunta pag namatay ka. Hindi mo rin alam kung anong kahulugan ng tunay na buhay kasi it's just a routine. Gigising ako sa umaga, maghihilamos, kakain, papasok, babalik sa bahay, maliligo, etc. Then, manonood ng TV, matutulog, and it becomes a routine every day. Parang walang sense kung wala si Jesus sa buhay mo. Secondly, we have to humble ourselves and acknowledge na mayroong mas mataas sa atin. Alam niyo, pinakamahirap sa tao? Pride. Lagi mong sinasabi, magaling ako kaysa kapwa ko, hindi ako kapareho ni ganito, ni ganyan. We must empty ourselves of who we are and see who we really are. No? Alisin natin sa sarili natin yung Diyos na nakaupo doon, yung si ako. It's self-abasement or self-abandonment. Maraming mga atheists sa mundo. Pero alam nyo, di ako naniniwala na may atheists. Wala pong totoong atheists. They are atheists by choice and not because they are atheists. Because the Bible says, nilagyan niya tayo ng spirito. Tayo ay body, soul, and spirit. Yung spirit, yun po yung hinga ng Diyos sa atin. Nasa atin yun. And that spirit is looking for another spirit. Hindi siya mapapalagay, wala siyang totoong kaligayahan, wala siyang totoong kapayapaan hanggang hindi nagtatagpo yung dalawang spirito. So there are no atheists in the world. They became atheists because they don't want to have someone higher than them. We must strip ourselves of trust in ourselves. Aalisin mo yung tiwala mo sa lahat ng pinagtitiwalaan mo, lalong-lalo na sa sarili mo at sasabihin mo, Lord, wala akong magagawa kung wala ikaw. Ikaw at ikaw pa rin po sa lahat. We all need the Lord, whoever we are, whatever our status is, because He is the one that's higher than us. For one thing, siya ang gumawa sa atin. Wala ka kung wala siya. Thirdly, we must worship the child. He came for a purpose. And His purpose is to redeem us. Nung dumating siya dito, instead na i-worship siya ng mga tao, marami ang sa kanya ay nag-ridicule, marami ang sa kanya nag-disdain. Hari, batang maliit, hari. But that bata who came in the Christmas day, who was born in a manger, in a humble manger, that child will be the one to be dying on the cross for you and me. We must have the right focus. We are supposed to worship Jesus and not people. We don't mind what people say. Hindi sila ang ating hukom. Kaya yung Christian life natin ay hindi po nakabase sa sinasabi ng tao. Our worth is not according to the appraisal of people. Kaya hindi tayo dapat matisod sa tao o matisod sa isang church dahil ang focus natin, ang wino-worship natin ay ang Panginoon. Tayong lahat ay nagkakasala, nagkakamali,
But God is infinite and infallible at siya lang ang ating i-worship. Next, we must have the right offering. Kung tayo ay mag-o-offer sa Panginoon, na po sa Old Testament, 3 po yung element ng offering. The offering, the offerer, at yung the one being offered to. Sa New Testament po, 2 na lang. Yung offering at nag-o-offer, isa lang po. Sa Romans 12, present your body as a living sacrifice. At ang ino-offeran mo ay ang Panginoon. Sino ba ang Panginoon? Is He worthy to be offered? Dapat ba natin siyang offeran ng ating sarili? Hindi niya kailangan ang ginagawa mo. Hindi niya kailangan ang dala-dala mo. What He wants is our heart. After all, siyang umibig sa atin ng totoong-totoo, walang iba. Maaaring may mga taong nagmamahal sa iyo, pero the genuine love only comes from Jesus. Siya lang ang totoong nagmamahal. We must have the right offering, and this is ourselves. Because God gave the best offering, His only child, His only Son. Sinabi ng Biblia, hindi tayo naligtas dahil sa mga ginagawa natin. Hindi tayo nagpakabait kaya tayo naligtas. Walang sino man sa atin ang mabait. Lahat tayo ay makasalanan. So kahit paanong dalhin mo sa harap ng Panginoon, kahit paanong accomplishment ang ibigay mo sa Kanya yon lahat ng iyon ay maruming basahan. Because the best offering is ourselves. Because God gave His best offering, which is Jesus. Next, God gave us a sacrifice offering. Our offering must cost us something. Ang totoong wisdom, at ang totoong worship ay may kahalong sacrifice. We must be willing to sacrifice. We must lose the dearest things in our life so that we can give the Lord ourselves. May kanta na nagsabing, when praise demands a sacrifice, I'll offer Him my all. Kung kailangan ng totoong worship sa Panginoon na ito ay may kahalong sacrifice, dapat kasali ang pinaka-mahal mo na ibibigay mo sa Kanya. Like what Abraham did when he worshiped God. So, sa ating paglilingkod sa Panginoon, hindi pwedeng sasabihin mo, Lord, mahal kita. Pero ayaw mong maglingkod sa Kanya. Ayaw mong ibigay ang buhay mo sa Kanya. Pag tinawag ka na maglingkod sa Kanya, dami mong dahilan. Pag mag-worship ka sa linggo, ini-schedule mo pa ang Lord, pag may time ako, o pag wala akong trabaho, mag-worship ako. We don't schedule God. He is God. He has the first priority in our life. Siya ang una sa lahat. Dapat nauuna siya. Now, we must be sensitive to the leading of the Holy Spirit into a new life. Kung sa palagay mo, hanggang ngayon, wala pa yung true wisdom sa'yo, wala pa yung tunay na kaligayahan at kapayapaan sa buhay mo, something is missing. Na para ba saya-saya mo, yes, kasama mo mga kaibigan mo, pag may natatanggap ng award, ang saya-saya mo, pero pag nag-iisa ka na, nag-iisip ka, ano ba ang purpose ng buhay? If you feel that you are this person looking for something, alam mo kung ano yon, si Jesus yon. We must be sensitive, lalo na ngayon, tinatawag ka ng Panginoon. Matagal na siyang tumatawag sa'yo, sinusundan-sundan ka niya kahit saan ka naroroon, at sinasabi niya sa'yo, anak, gusto kitang tulungan, gusto kong baguhin ang buhay mo, will you give your life to me? Maaring isa ka sa marami nang narinig na mensahe, pero hanggang ngayon, hindi mo pa rin siya tinatanggap. Dahil hindi mo pa rin iniiwan ang sarili mo para ilagay mo siya sa trono ng buhay mo. Be sensitive. Maybe it's this time now na tinatawag ka ng Panginoon to end all of those struggles, to end all of those seeking. Andito siya. Saan ka maghanap ng totoong kaligayahan? Wala kang makikita. Siya lang ang totoong kaligayahan. My life had not been the same when I accepted Jesus as my Lord and Savior. I could have all the riches, no?
Sa testimony ko, totoo lang, pwede akong napakayaman ngayon. Pero hinanap ko yung totoong kayamanan, which is Jesus. Next, kung totoo na sensitive ka sa working of the Holy Spirit, you must serve the Lord. Kailangan mo bang ipagdamot ang sarili mo sa paglilingkod mo sa Panginoon? Hindi. Bakit? Sino ba siya? Huwag natin siyang tratuhin na kung sino lang siya. Diyos siya. Siya ang gumawa sa atin. He is your creator. He is God. He is supposed to be our King, our Lord. Hindi natin pwedeng ipagdamot ang ating sarili sa Kanya. In our service to Him. Every time nakakita ko ng mga tao na walang relasyon sa Panginoon, nalulungkot ako dito. Niisip ko, papunta sila sa impyerno. Sinong tutulong sa kanila na maalis sila doon? Masakit sa loob ko. Kaya alam niyo po, sinabi ko sa Panginoon, Lord, I want to serve you. Hindi po kita mababayaran kahit na po sunugin ko pa ang sarili ko, dikdikin ako ng pinong-pino, hindi po rin po mababayaran ang ginawa niyong pagliligtas sa buhay ko. You say that to the Lord. Sabi mo sa Panginoon, Panginoon, you deserve all my worship. You deserve my service. Kahit na mamatay ako para sa iyo, Lord, gagawin ko. Yon ay kung sensitive ka na tinatawag ka ng Panginoon sa paglilingkod. Maybe some of you have decided to serve the Lord full-time and until now you have not gone to full-time service. Nandun lang sa puso mo. Because of many fears na marami kang alalahanin. Remember, hindi ka tatawagin ng Lord na hindi kanya tutulungan. Be sensitive to the working of the Holy Spirit. And also, be sensitive if you are doing wrong na sa buhay mo. Be careful of your Christian life. Alagaan mo ang Christian life mo. Always remember to connect with the Lord every day. You have to have a place to worship Him, to pray alone with God, and to talk to Him. Huwag mo siyang daan-daanan na lang. Every morning, He has a date with you. Every day, He has a date with you for you to seek Him and to turn to Him and to talk to Him with all the troubles, with all the things that you feel in yourself. Andyan siya. Lagi siyang nariyan. Be sensitive. At doon sa mga nanlalamig, please, huwag ka nang bumalik sa pinanggalingan mo. You know your enemy. You know that your enemy wants you to come back to him. Iniwan mo na siya. Huwag mo na siyang balikan. Paglingkuran mo ang Panginoon ng buong buo. Kung meron kang desisyon na gagawin sa buhay mo ngayong Paskong ito, sipin mo kung anong pinakamagandang iregalo mo sa Panginoon. And that's yourself. Hingi mo ng tawad ng lahat ng mga bagay na alam mo na nakasakit sa Kanya. All those wasted times. All those times when you did not love Him first place in your life. Now, I'd like you to invite to let Jesus be the one to control your life. And remember this. Kung anong plano ng Lord, yon ang matutupad. Pinalano ni Herodes na hindi siya maging savior, pinatay niya yung mga maliliit na bata, but no one can thwart the plan of God. Kung ano ang plano ng Diyos, yun ang matutupad. Kaya pag binigay mo ang buhay mo sa Panginoon at ginawa niya ang plano niya sa buhay mo, matutupad yon. But first, you have to surrender yourself to Him. You have to give yourself to Him completely, selflessly, without any reservation. Sasabihin mo, Panginoon, the only gift that I can give to you this Christmas is myself. I'm not wealthy. I don't have treasure to bring you, but I give myself to you. Let's pray. Father, we thank you sa grabing pag-ibig mo, Panginoon. No one can fathom your love for us, Lord Jesus. This love is the greatest love man has ever known. When you came on Christmas Day, that little baby had to suffer for me. Thank you so much sa dakilang pag-ibig mo. And I pray, O Lord, that the Christians all over the world at ang lahat na nakikinig ngayon, Panginoon, Ikaw ang focus. That they are worshiping the true God from their hearts. Thank you so much, Lord, for your word. In Jesus' name, Amen.
po natin ang Panginoon sa isang matagumpay na gawain. At sabihin po natin sa ating mga katabi, nagtagumpay sa iyo Nagtagumpay sa iyo ang Panginoong Jesus ang Panginoong Jesus ngayong araw. ngayong araw. Itaas po ninyo ang inyong dalawang kamay at sasalitain ko po sa inyo mga pagpapala ng Panginoon. Nawa ang pag-ibig ng Diyos Ama, kagandahang loob ng Diyos Anak, pakikipagkaibigan ng Banal na Espiritu ay palagi ninyong maranasan. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Amen.